Gamit na ganito mula nung yung mula napalitan ng makina. tagal na, taon na. Taon na. Dati hindi siya ganito. Nang nabili ko ganyan na mismo. Okay. Bago ko palitan ng makina, ganun na. Kasi naglilimit talaga, may limit na ganito ako na-encounter eh. Yung ibang ganito, limit lang 4.5 gumagano. Naman nagpapalagay mismo talaga ng ganyan remap. Kung tawagin, diba? Pero dito kasi may fault code ang sasakyan mo eh. Ito dapat check engine na to dito eh. Sa oxygen sensor, open in transmission range switch circuit, problem in inhibitor solenoid circuit, CVT speed sensor, CVT speed change control valve, tapos CVT. Okay, alam ko na. Pero may mga CVT nakalagay dito, pero ang sasakyan ni sir manual. Nakuha ko na. So ito ay naka-change engine. Nag-change engine ka nito, pati ECU palit. Computer box, dala mo. Okay. Ang nabili mo pang automatic. Okay, kaya kasi nagtaka ako bakit may mga inhibitor switch dito. Ayan, may mga inhibitor switch, solenoid valve, CVT speed sensor, CVT valve, CVT pressure pulley. Manual naman to. Yung pala, akala ko kinonvert ng manual to. Ito pala stock na manual. Ang pinalitan, makina, tapos ECU kasama doon sa makina. Siyempre, kasama yun para diretso na, plug and play. Start na, diretso. Yan, kasi yung dashboard niya, walang PRND. So ngayon, tapos walang check engine. Okay? So naintindihan ko na. So change engine siya kasama ECU. Bali ang nakakabit ng makina na ito ngayon, matic ang dating itong engine na to. Nakuha mo pang matic, tapos yung ECU pang matic, tapos yun yung pinalit dito. Para maintindihan mo, kasi may nabasa kami, ito pang automatic yun eh. Okay. Pero wala namang problema yan. Ang problema natin, dito tayo focus. Pag start, yan, naandar naman, tapos bumagsak yung minor. Yan, kita. Tapos nakaugong doon. Ulitin natin, start. Pag start niya, babagsak yung minor. Start, tapos babagsak ng warning, tapos tataas. Yan, revolusyon natin. 3.5, pigil. Ang kanya bumagsak diretso. Yan, saka bumalik. Dapat pigil lang yan dyan sa mataas dyan. Rev natin, sagad. 4,000 RPM lang, hindi na nataas. 4,000 lang, no? Hindi pa nga umabot eh. Yan, no? Ulit. Pwede rin siyang naka-tune. O pagkakaalam ko kasi ang makina ng automatic na mga Honda City, Honda Jazz o Honda BRB, naglilimit lang yan ng 4.5 eh. Basta automatic. Ang manual hindi. Kahit sa Wigo ganun din eh. Napansin ko, nakalimit lang yung automatic hanggang 4.5. Pagka manual hindi, diretso yun. Pero subukan natin kasi may titingnan ako. Kasi yung bagsak na yan, hindi normal yan. Yan, okay. So ito, nag live data tayo. Nag-scan tayo habang naandar yan ah. Wala nga siyang PRND. Ngayon, ito na, binasa natin yung scan. Automatic talaga. May reading siya sa automatic oh. Pasok talaga yun. Kasi ang manual, walang reading to. Wala dapat yan. Disregard yan. Meron talaga oh. Pero wala namang problema yan. So baka kasi sa limiter lang ng RPM doon kami magbabase. Meron no? May reading oh. Automatic. So pinakita ko lang sa may-ari para siyempre bago namin tirahin to. Ayan. Okay. Umpisa na natin to. Sarap. Pasa ko sa yung fault code. Hindi mo nadagdagan. Yun, may reading talaga. Oh, ito na. Meron. Ngayon, back natin to. So, automatic. Ngayon, mag-live data tayo. Kung makapasok. Kasi may data list to eh. Yung meron nga oh. Ayan oh. Pag may reading nga. Oh, yan oh. Kompleto. Driving pulley, map and sensor. Baka naman talagang ano. Yan, automatic oh. Naka-off.
Lahat, syempre, hindi nakasalpa kasi manual to. Yan, naka-off. Meron talaga. Ito magpo-fault code to. Ito magpo-fault code lahat yan. Yan, inhibitor switch. Yan, magpo-fault code. Yan, magpo-fault code yung mga naka-off na yun. Ito, RPM, meron yan. Transmission ang binasa ko dito. Kahit manual siya, oh. Transmission. Ito naman, dito, ito yung engine. Yan, dyan tayo. Yan. Sa engine, pagka manual, diretso na tayo sa engine. Yan. Yun lang naman titingnan natin dito kasi yung sa minor baka kasi magkaroon ng discrepancy tayo doon. Baka magpapatino tayo tapos hindi naman yan, automatic system malfunction. Permanent at automatic nga to. Ang naikabit na makina dito automatic. Okay, naka-permanent so matagal naman ang nagamit. Ay. Back lang natin. Yan. Okay na to. Umpisa na natin gawin. Ito na. Dito na kami napunta sa harapan ng sasakyan. So tingnan namin yung throttle body, map sensor. Lilinisin namin to. Tapos tingnan namin yung mga hose na to. Baka may singaw o di kaya may barado. So baklas tayo dito. No? Tapos check na rin natin to. Parang PMS na rin to eh. Check na rin natin yung mga coil kung may tama. Lahat. Okay? Hanggang 4,000 lang ang RPM, hindi nga umabot. Sige, tirahin mo na, trick. Throttle body ng Jazz. Sobrang dumi. Matagal lang hindi nalinis to pagka ganun. Sa likod, ganun din, no? Throttle body ng Honda Jazz na ang RPM ay 4,000 lang. Hindi umabot 4,000. Yun, no? Tindi ang dumi na ito. Yan na. Kapal. Yon, ito na. Sinalpak na ni Patrick yung throttle body. And then ano pa? Ray, kuha ka ng tornilyo doon, Ray. Isa, Ray. Jeez. Wala na. Wala na. Waroy. Tali na siguro to. Hindi naman natatanggal yan. Tapos, sinalpak na ni Patrick yung throttle body, yung inayos kanina. Madumi. Tapos, titingnan pa ko adjustment. So, yun lang. Tapos, andar na tayo. Yan. Sige, subukan natin andar. Dito ka, bantayan mo rito ha. Wala nang mangyayari dyan. Yung host nung ano, yung BSB, tingnan mo, nakasaksak na. Start natin yung dating RPM na mababa. Hindi maabot lang ano. Tingnan natin kung umakyat na. Start. Taas. Taas na minor. May host dyan, di nakasaksak. Ulit. Inad ko raw yata kanina eh. Dahan-dahan ng minor, mainit na. Revolusyon natin. Kung 4.5, subukan natin kung umabot. 4,000 lang yung kanina, yun na. Limit nga siya. Pang automatic nga to. Naglilimit talaga. Pero ito hintayin natin yung setting kasi nabagsak dito kanina eh. Yung kamong hindi kayo nakaka-overtake. Yan, dahan-dahan pa lang siyang bababa. Wala kang temperature ng tubig, yun ah. Wala. Ayan na. Dahan-dahan ang bumaba. 1,000. Painitin muna natin. Hintayin natin gumana yung radiator fan bago tayo magpatakbo. Ito na. Naka-aircon kami. Naka-aircon. Yan na. Aircon.
Tapos data list. Sakto naman yung idle namin, pero ang tagal niyang bumaba sa init. Ito, basa tayo ng live data. 900 ang tubig. Ayun, bumagsak oh. Ayun na. Ayun, isa pa daw yung problema ni sir, sabi niya. Ang tubig natin nasa 88 pa lang. Ayun. Mahirap nga yan. Hindi daw siya maka-overtake. Nahihirapan siya. May palya. Bukod sa may palya oh. May palya. $88 ang tubig. Teka. Patay mo na tayo aircon. Ayun. Nanginginig-ginig. Sige. 1-1. Na, yun ah. 96 to eh. 1, 2. Matagal to. 87 pa lang. Ito yung ECT. Yan yung titingnan. 87, 88, 89, 90. Ganun yan, papuntahin doon. Tagal. 88. Hintayin natin mag 96 bago tayo mag-adjust ng idling. Saka natin i-adjust yan. Throttle body to eh. Naka cable. 88. Hintayin pa natin. 96 yan. Alam natin umandar. May palya siya. May palya. Sigurado sa ganyan itsura. Okay. Ano na yung radiator fan? Ayan. Anong ganon niya dyan? 91? 91. Doon siya gumana. 91. Mababa lang, no? Hindi bumaba. Mataas ang minor. Adjust tayo dyan. Mataas ang kable, oh. Taas, oh. Tigas. Bawas tayo rito. Oh. Pero taas. Bawasan natin ang kable. Pagka hindi bumaba, dito tayo. Dapat itutok lang natin yung sa 800. Pero wala pang ginalaw dyan, ha. Nilinis pa lang. Pero ang idle niya mataas talaga. Tanggalin natin to. Bawas. Ayan, ha. Ayan, dapat. Para kalmado ang makina. Diyan ko lang din talaga na-adjust. Oo. Huwag mong galawin yung butterfly, mahirap adjustan yun. Yung putok kasi na yun, manggagaling yun sa coil tsaka spark plug. 8 ito. Titingnan natin saan tumama dyan. Bunutin natin lahat dyan. Common yan, sakit yan. Boom. Eto. Tutok pa rin sa 1,000. 1,1. Bigyan mo upuan sila doon. 1,000. Taas lang nila. Taas lang nila.
Nice na. Ano yan? Hindi na nababa yung minor. 987 na lang siya. 90 hanggang 90 ang taas. Ngayon, mataas talaga minor niya. Kailangan ibaba ito. Adjust natin sa... Tingnan natin yung butterfly o yung IACB. Tingnan natin to. Na-adjust na. Pandar tayo. Kukunin mo natin yung minor na ito. Ito na. Start. Yun. Ayun, may minor na. Ayun na. Yan, may minor na siya. Ulit. So kanina mataas ang minor pero nabagsak pa rin ang warning. Ngayon wala na siyang warning, oh. Permis na sa 900 to 800. Hindi na siya bumaba doon sa pangalawang guhit sa baba, sa warning. Bagsak. Yan, okay, good. Okay na to. Ayos lang adjust, hanapin lang natin yung palya. Kung tayo, dapat umangat pataas. 2, ikot. 1, blower, AC. Umangat, 1,000. Permis. Walang bagsak. Rev. Boom. Walang bagsak. Rev. Permis, walang bagsak. Ngayon, palya na lang ang kukunin natin. Tapos adjust na lang tayo sa kable. Ito na. Nag-set na tayo dyan. Dito in-adjust natin yung pinaka stopper ng butterfly. Yan ang ginawa natin kasi sobrang taas ang minor doon sa ilalim, oh. Yan, dito. Tapos tanggal tayo dito kasi may ano siya, palya. Pumuputok. Tapos, bago natin i-test drive. Na. Ito na yung ignition coil. Naiwan na yung takip. Puro na pala siya rito, okay. Yan, ito ignition coil, madumi na. Halos lahat. Trek, may nakita kang ano, may problema? Lahat? Lahat ano? Nako, eto may langis na. Sige, bunutin mo lahat. Lahat ng coil. Ito na yung, ito yung mga coil ng Honda Jazz. Ito isa. Kompleto naman sa takip dito. Dito lang sila nagkaiba-iba na. Itong dalawa wala. Ito, tanggal na siya dyan. Ito may langis na. Ito yung palyado. Ito. Ito isa. Yan. Ito palyado to. Wala nang putok to. Dito na sa ibabaw pumuputok to. Yan ang problema nito. Pwedeng palitan itong coil na to. Pwedeng palitan or pwedeng retokehin natin kung ano. Pero ito, hindi na obra, gawa ng durog na yung dulo. Ito. Hindi na talaga obra to. Wala na yan. Durog na. Palit. Ito ang pwede. Yan, mga ganyan. Buhay pa yan. Ito, buhay pa to. Eh, hindi na rin ito magtatagal. Ito, buhay to. Yan. Ito, ayos. Yan, namumuti. Yan, okay to. So, isa. Tapos, dalawang ganun. Yung babae nagpapalit dito. Kay Boss Johnny yata to eh. Yung sa babae to, no?
Okay. Ito ang ipapalit natin. Ito yung maganda. Ayan, sinasabi ko. Ang kaso, magkaiba yan, no? Mahaba. So, dulo lang kukunin natin. Dalawang dulo. Ayan. Mga sira yan, mga sira. Ayan, o. Itong isa. Ito, hindi na gumana eh, no? Nangasunog na yung dulo. Diyan pumutok. Puti. Na-check na natin. May tatlong mahina. Ito. Ordinary lang yung spark plug. Ito malalakas. Dinukot ko lang to. Lagay ko sa 1, 2, 3. Dito. Para pag nagpalit, mabilis. Dito lang sila. Dito sila sa labas. Naikabit na ni Patrick lahat ng spark plug tapos ignition coil. Magte-test drive na kami pagkatapos ito. So nakita natin spark plug, ignition coil, hose, ipit. Tapos yung spark plug niya may mahina, 3. Tapos sa ignition coil may problema yung isa. Kaya gumaganon, gumaganon pag umaandar. Tapos nag-adjust tayo ng TPS butterfly. Tapos kanyang cable doon sa throttle body. In-adjust din natin kasi sobrang nahila siya pa accelerator. Medyo mataas ang minor. Kaya in-adjust natin. Nung na-adjust natin, bumaba na kanya minor. Yan, nilinis ang IECB, throttle body, spark plug, ignition coil. Eto na, testing ulit. Let's go. On ang susi. Boom, nag-on naman. Kanina, mapansin nyo, bagsak, diretso sa warning yan sa pangalawang guhit. Ngayon, paandarin natin. Umangat 1.6, dahan-dahan bumaba. Good idling. Good start, kumbaga. Good start. Yan, yung idle nya. Revolution natin. Kanina pag start, makita nyo sa first video, bagsak agad dito sa pangalawang guhit. Rev. Smooth. Tapos, tigil. Dahan-dahan bababa. Ayan. Tapos wala nang warning. Bukas na aircon. Ito ang aircon nya. 2. Yun, pumalo pataas. Okay. Hintayin natin kasi namumutok to. Pero kung pumutok man siya uli, palitan na ng ignition coil. Sinabi na natin sa may-ari. Yan na siya, oh. Good idling, good IECB. Yun. Test drive na namin. Hindi daw maka-overtake to, sabi na may-ari. Ito na. Putok, oh. Pinong-pino na, andar. Yun, nakamonitor tayo. Kanina pa umaandar to. Mga 30 minutes na. Test drive na lang namin. Kanina pa umandar. Yan pa rin yung idling niya. Yan. 900, 800. Yan na. Hindi na siya bumabagsak sa warning. Yan na. Hindi na bumabagsak sa warning. So, kadalasan, yun lang naman magiging sira. Yan. Tapos buksan natin yung aircon. Angat lang siya sa taas 1,000. Tapos tutok sa idle. Okay. Test drive na. Test drive Test drive Honda Jazz kanan. Pananin natin. Tigas. Mamaya sabihin na rin pare. Kaliwa tayo doon sa may maganda ron eh. Harurot. Papasukin mo lahat ng cambio. Lipad. Diyan, kakaliwa tayo dyan. Ayun. Dito nga sana makakaya sa may kambingan eh. Ayos lang. Ano yan pagka nagpapalit ng aircon, radiator tsaka pag namatay ang radiator, bombahin mo. Ay siya, kahit saan mo ipasok yan. Oo.
Manghihingi pa yan. Ah, Manghihingi pa. Ay, sus. Kahit saan mo ipasok yan. Oo. Ngayon na setting na yan ng maayos eh. Kaya saksakan mo na, saksakan yan. Ha? Oh. Kahit saan mo ipasok yan. Hindi mo abutin ng RPM eh. Oh. lalim to. Pasok lahat. Pasok lahat, no? Ah, yun talaga yung limiter lang talaga ang gusto ko mawala. Ito, Wala yung limiter yan, hindi na mawala yan. Automatic yan eh. Pag automatic, hindi talaga obra. kung palta kaya palata ng ECU na pang manual. Oo, pwede. Ah, Oo. ayun. Wala. Ah. Tanggal ang putok. Ayos na yun. Pero pag may monitor ka doon sa sa coil mo. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.